noong mga panahon niya, sabi nila, kailangan natin amendahan ang konstitusyon para mawala yung nationality requirements sa ilang mga industriya katulad ng kuryente, broadcast, etc. etc. Yes. So, yun na yung panukalang yun na mag-amenda ng constitutional provision, hindi ngayon mag-take off. Hindi mag-take off dahil mahirap. Ngayon, yung mga abogado sila siguro na pagtanungan na, teka, imbis na yung konstitusyon ang ating amendahan. Opo, matagal na proseso. Public Service Act. Yung batas. Mas madali yun kasi hindi kailangan ng plebisito, hindi kailangan ng mga requirements for the constitutional provision. Ito ay simpleng batas lang. So nagkaroon ngayon ng mga panukala. At isa doon sa panukalang yun, at tatandaan po natin, yung public utility, yung public transport, no? Kasi ganito, no? Ang una, ano ba yung gusto nilang baguhin sa Public Service Act? Yung definition ng public utility. Para sa ganon, makapasok ang banyaga more than the 40% na nandun sa konstitusyon. Opo. At isa doon sa isinama na pwedeng pasukan ng more than 40% banyaga, foreign business, opo. Foreign invest ay public transport. Kaya pinalagan namin yan. Sabi, hindi pwede yan. Liit na negosyo na yung mga jeep. Papasukin pa ng banyaga. So, nagkaroon ng compromise at ibinalik ngayon ang public transport as public utility. Okay. Kaya nang lumabas na po at naging batas, meron pong naging pulatilya. At ito po yung babasahin po natin, kung meron po tayo dyan na pwedeng, para mabasa po sa screen, no? Opo. Republic Act 11659. Republic Act 11659. Section 2, letter K. Yes. Section 2, letter K. Opo. Opo. Yung definition ng public utility. Okay. Nakalagay doon, public utility vehicles refer to internal combustion engine vehicles Naku. that carry passengers and or domestic cargo for a fee offering service to the public, namely trucks for hire, UV Express service, public utility buses, public utility jeepneys, tricycle, field cabs, and taxis. At ito po yun, isang provision na maaring hindi na-discuss gaano na tingin natin kailangan tingnan ng Kongreso. Opo. Provide that transport vehicles accredited with and operating through transport network corporations shall not be considered as public utility vehicles. So, kung titingnan sa definition sa batas, yung mga app-based na transport ay hindi considered na public utility vehicles. At sa tingin ng aming grupo, pukayat ang bakit sa transport, biglang hiniwala ito. Ang nakikita lamang namin rason dito ay mukha yata may mga interesadong banyaga Ayun. na pasok ang transport network company na negosyo, na more than 40% ang kanila maging investment. In other words, kahit 100, baka doon. Kasi Opo. wala kami nakikitang rason kung bakit kailangan i-accept to. No? Pare-pareho lang naman nandyan yan at mga pasahero ang kanilang pinagsisilbihan. Ngayon, ang tanong, ang LTFRB, kung hindi public utility, ang LTFRB ba may jurisdiction dyan? Buti na lang sa batas, sinasabi na yung mga hindi public utility vehicle na dating under the jurisdiction ng mga government agencies
will continue. Kaya ang LTFRB, DOTR, sila pa rin ang nangangasiwa ng Opo. public utility ng mga TNBS at motorcycle taxi. So kung ang Kongreso ay gagawa ng batas dito sa motorcycle taxi, kailangan maging malinaw ano yun, at batas na yun, ito ba ay i-open sa na katulad ng nandito sa Republic of Pipelines at okay? Dahil sa tingin namin in the future, ito po ay magkakaroon ng kalituhan. Kung papasukan talaga ng mga foreign ownership, ng foreign investors. Oo.